Custodio from Net25. I love you, Philippines! And we are one! Thank you, J.I. Custodio! Tuwan-tuwa tayo yung driver dito. Kaya, kaya. Huwag mo tatamaan yung silinador ha, under tayo. Parang hapon at tuloy ang laban. BP, nandito lang kami. Tinitig para sa'yo. Tinitig para sa'yo. Siyempre si Ate Rod Ito yung laban. We support BP all the way. 2028. Tingnan sila mga tulisan guys. Ayan na guys. Nagano sila guys. May interview pala siya guys. Ayan. interview siya? Ba? Ano sila guys? Grabe guys, ito na yung barikada po nila. Binarikadaan na yung mga Binarikadaan na, Lods, oh. media sa gitna guys. Talagang, Media sa gitna guys. Binarikadaan mukhang na guys. ikukulong itong mga media, Lods, ah. Oh. Binarikadaan na, oh. Pinalibutan na ng babway ang mga media sa gitna guys. Grabe. Ayan oh. Ito yung magiging iiwanan legacy niya, Lods, no? Ni BBM. BBM ang mga barbed wire. Mga barbed wire. Ang legacy. Ang legacy. Ano ba? Ang legacy. Legacy. Legacy ni BBM guys. Pupunoy ng barbed wire to. Ito yung kanyang mga maiiwan. Ayan. Tapos yung mga media sa gitna guys, pinalibutan na sila ng barbed wire. Grabe, oh. Ayari. Ayun pa, isa guys, ayun oh. Ayari, Yan, oh. kasama yan guys. Grabe. Kasama yan, ayun oh. Kasama yan guys. Pinalibutan guys. Grabe. Sino yan, Lods? Ta? Kasama yan guys. Kinulong, ah. Tumakbo na siya guys, ayun oh. Tumakbo na siya guys. Ayun. Ayun, nakulong. Natakot. Natakot siya, natakot. Grabe. Natakot makulong sa wab. Ayun na guys, oh, nilipat na yung barikada dito sa tabilang parte ng Senado. Dahil lulusubin daw po sila ng libu-libong ralisa ngayong hapon. Grabe. Kalakas sila guys. So yun guys, sinahatak na nila yung barbed wire, pangharang sa mga ralista. Ayun, mukhang may darating na mga ralista, Lods, ha? Mukhang may darating. Grabe. Ayun, nataranta na naman sila, oh. Ayun na guys, so hinatak na nila, oh. Grabe. Hinatak na nila. Hinatak nila, panghaharang na naman nila sa mga taong mga ralista, mga kababayan. Diretsahan na lang mensahe sa kanya. Mensahe ko sa Gatchalian, kanya, Senate President. minsan naman kaming nagkakilala niyan nung panahon nagkita na rin kami ng personal niya nung New York pa yan. Huwag niya sayangin yung mga tinanim niyang magandang magandang nagawa. Huwag niya sayangin kasi ako proud ako sa kanya noon, pero sa ngayon nawala na yung pagka-proud ko sa kanya. So tingin niya meron din kaya siyang pinoprotektahan kaya ayaw niyang bumaba? Mahirap ako magsabing mayroon siya pinoprotektahan, pero sa palagay ko dapat unahin niya muna sarili niya bago ibang tao. So salamat, ha. Salamat po. Tanong ka pa? Isa na lang sir, isa na lang. Isa na lang. Sir, ano masasabi niyo kaya Senate President Gatchalian at parang nagiging flower base na siya sa pagiging Senate President niya. Kasi dalawa yung naging dalawa yung presiding officers natin eh. Dapat sana isa lang, di ba? At ganun, ano masasabi niyo? Sasabihin na mas marunong pa ako sa konstitusyon eh. Alam nila kung ano yung konstitusyon. Kaya ang masasabi ko sa kanya, siguro dapat mag-resign na lang siya dyan. Kasi mukha yatang dapat ng pamunuan niya at dapat namang tamang gawin at siya nang nandiyan, dapat gawin na sana niya. Hindi niya pinaubaya sa ibang tao. Ibig sabihin, kung hindi niya kaya yung trabaho, hindi niya kayang gampanan bilang Senate President, ano pang saysay niya ron? Ano pang kwento niya sa pagka Senate President niya? Diba, nakakahiya? Oh. Ayaw kong i-judge siya, pero kung sa akin lang, bilang may kahiyaan,
malis ka na dyan kasi hindi mo pala kaya yung trabaho mo eh. Masakit man sa atin na yan ang ginawa nila, kahit mali ay ginagawa pa rin. Wala tayong magagawa kasi karapatan nila yun eh. Titingnan na lang natin sa sunod na kabanata kung anong gagawin ng mga Pilipino. Kasi punta kayo dito, impeachment yung topic kasi natin. Oh, pumunta ako rito, hindi ako upang makikisaw-saw sa due process. At ang due process yan, hindi natin pwede pag-ilaman, hindi rin natin pwede pangunahan. Pero sa akin lang, tinitingnan ko lang na yung patas na pag-ilito. Kasi sa palagay ko, kaya naman inipinsa ng mga abogado. Dahil kung talagang may kasalanan naman si BP Sara, ay dapat siyang managot. Kaya kailangan inipinsa yung sarili niya at sabihin niya kung sino pa naman yung iba dyan na mga nandun dyan na mayroon din problema, dapat sabihin na rin yan. Kasi part ng due process yan. At, pero yung biktima ng kriminal, nawala ng saysay. Diba? Kaya nga natatakot na itong mga law enforcement tuloy natin na lumaban eh. Dahil gumawa ka naman ng tama, ikaw tuloy yung makukulong. Kaya sa palagay ko, mayroon talagang problema. At yung selective justice, kita-kita naman eh. Sample ko lang ha. Diba, ang kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte, crimes against humanity. Ano ba yung nangyari doon sa Tacloban na yung 2 binatilyong na maril sa loob ng eskwelahan? Klaro ang ebidensya na maril, di ba? Ano kaya ang tawag doon? Crimes against humanity rin. Ibig sabihin, dapat pala yun dadalhin din sa dahil. Kung walang selective justice, ha? Eh, ang inasahan pala natin, last resort yun. Dapat din yan, ipadala na rin natin doon kasi bakit siya lang ang ipadala ron na hindi nga yun nakita natin pumatay eh. Ang ginawa lang ng tao, inutos lang sa enforcement na dapat lipunin ang lahat ng mga kriminal para maprotektahan ng taong bayan. Number 1 doon na dapat may accountability, Presidente. Kasi ang Presidente dapat tayo ang pinangalagaan, hindi kwento. Hindi kwentong mahiya naman tayo. Sino ba ang dapat mahiya? Bakit hindi niya pangalanan? At bakit hindi niya ipatawag para itong pira na nanggagaling doon sa mga kontraktor? Malaman natin, sino bang nasa likod nito? Kung senador man, congressman man, mayor man, kasama barangay captain. Pero tingin niyo po ba mayroong selective justice na nangyayari? Parang yung mga kakampi lang yung mga hindi nakukulong, pero yung mga nagsasalita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kayo naman siguro, alam na niyo yun. Hindi na kailangan i-memorize yun. Na itong mga taong ito, lalo na si Martin Romualdez, ito si Saldico, pwede niya pauwiin dito. Pauwiin niya rito para isa lang sa investigasyon at sino pa bang kasabwat ng iba na para makulong. Dahil ang Presidente, powerful yan lahat, pwede niyang magawa na para mapauwi rito. Mahirap tayo magturo na si Martin Romualdez talaga nagnakaw. Mahirap tayo magturo na si Saldico talaga nagnakaw. Kailangan itong mga taong tong gumawa ng budget para matumbok natin, sila mismo ang dapat hulihin, dadalhin dito. Para isalang natin doon sa investigasyon na ipakita natin sa taong bayan na ito na yun. Bakit hanggang ngayon natatakot pa rin ito? Hindi pa rin natin makuha. Nasa ibang bansa, hindi mapapawi. Pero tayo tuloy. Dito sa Pilipinas, ang dali natin magpadala doon ng tao sa ibang bansa. O aminado na tayo sa bansang Pilipinas na inutil na talaga tayo. Sa sinasabi ni BBM na siya raw nagsiwala ng corruption. Madali magsabi. Ako pwede akong magsabi ako nagsiwalat. Pero nasiwalat na nga. Oo, siyang may sabi. Pero alam niya kung sino yung dapat
tugisin. Bakit hindi niya inutos sa lahat ng enforcement niya? Hulihin na itong mga taong to para panagutin. Oh. Ang DPWH lang ang tinutukan. Mapunta ba ang budget sa DPWH na walang nagagawa na budget? Mapunta ron? Walang kunsabang nangyayari? Sila na nga may sabi, mga kontraktor, yung mga donor doon sa mga politisyan natin eh. Oh. Sino ba yung mga politisyan na kasabwat itong mga kontraktor? Bakit hindi natin ito tinutugis? Takot ba tayong tugisin? Baka mamaya magturo na mayroon pang kasabwat? Kasi sa totoo lang ang presidente, ulitin ko ulit, very powerful ang president. Pwede niya kaagad na iutos doon sa mga alagad ng batas, dakpin ninyo itong mga tao to para dito mismo managot at imbestigahan at para mapatunayan natin na sino ba talaga ang dapat natin panagutin na pinakapuno at malaking isda. Hindi yung doon lang tayo sa kalimutan na natin yung pagkukulos. Ano sa tingin niya po? Lalo na yung gumawa nung GAA, dapat pabalikin niya rin. Para matanong natin, sino ba talaga ang number 1 na mananagot dito sa nangyari sa bansa natin. Na huwag natin hayaan na ito ay mamanahin ng ating mga maiwan dahil tayo medyo may edad na. Hindi natin hayaan na mamanahin ang anak natin, mamanahin ang apo natin, ang bansang Pilipinas na ito na. Pinamugaran na ng korupsyon. At huwag natin kalimutan na bawat patak ng ulan, pinaalaala ng Panginoon sa atin na mayroong pagnanakaw na malaki sa bayan natin. Dahil bawat patak ng ulan may baha na nangyayari. Nandyan yung flood, pero yung control wala. Puro flood lang. Puro flood. Noong isang araw, bumaha sa expressway. Anong nangyari? Expressway binaha. Oh. Ngayon, nananawagan tayo na ganito lang. Hindi yun. Kung ako'y mananawagan, dapat lang siguro sila, pati kabinete, mag-resign na sila. Dahil hindi nila nasolusyonan ang malaking problema sa bayan. Hindi nila nasolusyonan ang malaking problema sa bansa natin. Kaya may kahiyaan pa sila dahil tayo hindi pa natin nahahawakan ng sweldo, lalo na kami manggagawa. Hindi pa namin nakuha yung sweldo namin. Bawas na ang tax. Dalawa yung aso sa pipe. Ito na, may bodyguard. Ay, Lods, may lalabas, Lods. May skirt na yan. Lods, may lalabas. Sino kaya to? Ito na yung big time. Sino kaya lalabas? Yung big time ba? Ayan na sila, lumabas na sila guys. Ayun guys, oh, may lalabas, oh. Sino kaya ang ano to? Personality to. Ayun guys, oh, may dalang maleta. Sino kaya to? At dami nila oh. Tatlo yung bodyguard niya. Ayan na. Naku po. Ayan na. Dami sila doon malo. Baka sila doon.
Mowski, ayan o. Ready? 1, 2. One more. Alright. Yun na. Sige lang, gawin mo ano gusto mo. One more. Ayan, nice. Pwede mo. Okay Ako lang naman din. yan. Ako naman din. Pare, pare. Ako din, pa-picture na pa. Paano mo siya? Dito, pa-picture na. Pa-picture din ang umikot. One, two, three. Okay. Akin na cellphone. Yung mas bigalan talaga tayo mga nasa labas. Okay na po. Salamat po. Lapel. Ayan po si Miss Jessica Soho, mga kababayan. Galing po siya sa loob po ng Senate. Ay, nauli naman. Nauli kayo. Jessica, Ay, guys. galing. Hindi man natin siya nabutan, guys. Nauli naman si Ma'am Jessica. Pa-shout out niya ako eh. Nauli na si Ma'am Jessica. Di natin nakuhaan si Ma'am Jessica. Ayan si Ma'am Jessica, mga kababayan. Oh. Ito yung PA. Dito na lang guys yung mga puti, guys. Ayan, Max na. Taku ang kanyang tiyan. Alan Quezon, may I know from the records, is this the first time that the witness mentioned that the Vice President uttered threats Flood against the control project President, na former pinagmalaki Speaker? noong SONA ni BBM. Your Honor, if I may, because After no 2 mention days, at all. umulan. Yes, our apologies. No, because Simpleng it is the ulan, first time. bumaha ang kamay nila Precisely the rule at says ibang that you ibang cannot panig allow leading ng ating questions, bansa. whether it's from May the nagawa judges, pa whether it's yung from the 5,500 presiding flood officer, control or project from na yan. the Wala. defense, or At the... nagsimula So meaning, itong you lay the mag-discover basis, simply, sa pamamagitan you ask him ano yung ng laman ng Vizcaya video. family. Pag binanggit na Dahil niya sa broad interview na may ganito sa laman ng video, taga-ABCBN. then you can ask him. Prosecutor, please lay the foundation, the basis for your question. The presiding officer will ask the witness. Mr. Witness. Sir. Mr. Witness, naalala mo ba yung tanong? Can you repeat the question? Kindly repeat the question now. In what particular portion of the subject video? Action shot is live stream and screen recording po. And screen recording, Your Honor. Could you explain the capabilities nitong OBS as well as any considerations that investigators take into account pag ginagamit po itong recordings generated manually compared? Yes, Your Honor. But we don't know that unless we also manually compare. Yes, Your Honor. Thank you. I just want to clarify that and think about it more. Noted and entered in. In court, makikita po na iba po yung hash value. So, is there a possibility na iba yung hash ng Facebook for the same video sa hash nung sa'yo? Magkaiba po talaga yun. Magkaiba. Compare that with the original one, right? Yes, Your Honor. So, the original one, yung hash niyan, nasa Facebook. Tama ba? Yung hash po, hindi po kinalculate yung hash from the Facebook. Kasi ang purpose po ng hash value is to calculate po yung value ng mismong video na ni-record ko. Dahil hindi po siya yung for The mic, please, of Senator Judge Cayetano. Sir Presiding Officer, I submit. Pansin ko lang mula nang dumating ito sa Erwin Tulfo dyan sa Senado, lalong gumulo. Nadagdagan kasi ng walang utak, puro bunganga. Ipinagmamayabang niyang journalist siya, pero yung kinakalaban niya, abogado, na may alam sa batas.
Ano bang alam sa batas ng mga taong to? Lalo ng mga Tulfo, di ba? Mga low bender to eh. Mga kurakot. Lalo ka na, Erwin Tulfo. Nanginginig yung mga itlog nyo dahil puro kayo sangkot sa flood control, puro kayo sangkot sa mga nakawang nangyari dyan sa Pilipinas.